Oh, halika na at magsaya tayo. Ito ang show na maghahandog sa inyo. Iba't ibang adventure, sama na kayo. Enjoy at relax, kapit kamay tayo. Kung sikat ka dito, ay bida ka. Kahit hindi sikat, basta't kakaiba. Ang mga uso dito ay ikaw ang first. Chismisan at artista sa BeauTV. BeauTV, ito ay bida ka. BeauTV, laging mauuna. Halina't sumama. BeauTV. Good afternoon everyone and welcome to BeauTV. I'm your host, Nix Esguera. And today we have one of our honorable guests here in our beloved hometown. So let's all welcome Mr. JV Cabitak. Hello po sir, welcome. Gusto niyo pong bumati sa ating mga kababayan dito sa Taytay. Okay, thank you po. So, good afternoon po sa mga narito po sa studio natin ngayong hapon and to the viewers po ng BeauTV. Good afternoon po sa inyo lahat. Thank you po na-invite nyo ako sa inyong show. Thank you. First, would you like to tell us something about the other side of Mr. JV Cabitak? Well, the other side of Consial JV Cabitak is just another teen para pong kayo dito. 1 year older lang naman po ako sa inyong lahat. So, kagaya nga ng sabi ko kanina, after this, I'll play basketball. So, mahilig po ako sa sports. Play sports. Tapos, yun. Kabataan rin lang po ako. Kasing edaran lang nandun po pala natin siya. Hindi naman nagkakalat. So, how did you start on this career? Well, I started my career as a public servant when in 2007, I ran as the SK chairman ng Barangay San Isidro. Kasi po, noong 2007, my dad ran as for the mayor position, mayoralty position, ng local elections. Unfortunately, hindi po siya nanalo. Noong 2007, barangay elections came in October. Parang, nung papalapit, ang nagiging hype yung barangay election thing, ganyan. Tapos may SK nga. So sabi ko sa dad ko, parang gusto kong tumakbong SK, sabi ko ganyan. Sabi niya sa akin, pag-isipan mong mabuti. Kasi hindi biro yung papasukin mo. Ako naman, kaya ako naman naisip yun, nasabi yun, dahil alam ko yung ginagawa ng daddy ko sa bayan ng Taytay. And ako, one way or another, in my own little way, gusto ko sanang ituloy. So, bilang nandun ako sa ganung edad, and pwede akong mag-serve sa SK, kaya ako naisipan tumakbo as SK chairman. Tapos sabi ko sa kanya, gusto ko. So, sige, gawa natin ng paraan. Kinuha niya ako ng coordinators. O, ayan, Jave, kausapin mo sila. Buo kayo ng team mo, ng SK kuha kayo SK Kagawads mo. Tapos, mga panya ka. Tingnan mo kung ano nangyari. Luckily, nanalo naman po ako. Kasama yung 7 Kagawads ko. So, straight kami nanalo. So, sobrang saya ko. Natuwa ako. No? Dahil, napatunayan ko, kasi overwhelming yung naging votes ko ng SK. Tsaka pag nangangampanya ko, kahit ang kinakampanya ko, yung kabataan, yung mga matatanda na nasa paligid, ang sinasabi nila sa akin, huwag ka na mag-alala. Kasi anak ka ni Cabitak. Daddy ko. So, kalala ng daddy ko. Okay sa aming daddy mo, kaya okay ka rin. So, napatunayan ko na tama lang yung desisyon ko na ipagpatuloy yung ginagawa niya para sa bayan ng Taytay. Pero siguro, sinimulan ko sa barangay namin. Step by step rin. BeauTV.
TV. Vice Step friend. So as a counselor, what is meant by service? Service, tatagalogin mo lang. Paglilingkod. Paglilingkod. You serve other people. Pag may kailangan sila, you help them one way or another. Pero, hindi lang, not only counselors serve, no, or do service. Kayo, in your own little way, with your show, you inform the people, you make them aware, so you're doing service rin, no? Ngayon, kami, as counselors, hindi na issue yung service eh. What you're aiming for, or for me, what I'm aiming for is power. Power, in a way, to do more service. Kasi our government has resources eh. Kami, in order to serve or maximize your want to serve the people, you need extra resources. Dahil katulad ko noon, nung nag-SK ako, estudyante lang ako. Yeah? Wala akong ibang pinagkukunan. Ngayon, tumakbo ko as SK chairman para magamit yung pondo. Medyo pangit pakinggan. Magamit yung pondo, pero gagamitin mo para ibigay sa tao. Kasi yung tao naman yung makikinabang. Yes, and that is for them din naman. Kaya tayo nagkakapondo dahil ang mga tao natin nagbabayad ng taxes, di ba? Business permits, ganyan. Income generation natin. Kaya tayo nagkakaroon ng pondo sa government, which is meant to be maibigay sa tao. So ano naman po yung pagkakaiba niya sa yung di ba counselor kayo ngayon, tapos naging SK chairman. From SK chairman to counselor po ba Yes, kayo? opo. So ano yung ibang ginawa? Ano yung pagkakaiba niya? Parang may pagkakaiba ba sa service na binibigay nyo? Well, there's a big difference from SK chairman to a counselor, no? Kasi SK is sangguniang kabataan. It is limited to the youth. Pero as counselor, you serve all sectors, all walks of life. Youth, matatanda, senior citizen, nanay, tatay, bata, may ngipin na wala. Di ba? Ganun yung joke. Pero lahat, no? And yung SK, isang barangay lang ako. Youth na yung sinaserve natin, tapos yung barangay lang na sinasakupan ko, which is San Isidro. Now, as a counselor, you not only serve barangay San Isidro, but the whole town of Taytay. No? Barangay Santa Ana, San Juan, Dolores, Luzon. So malaki na yung Malaki yung scope. At hindi lang puro mga kabataan. And as a counselor, it is more on legislation. As SK chairman kasi, more on programs like livelihood. Liga. Ay, nabanggit mo yung liga. Yun ang, well, ito namang ating internet show is parang form of information sa ating mga tao. Well, SK, parang ang, pag narinig mo SK, paliga. Which is pangit, no? Dahil hindi yun lang naman ang ginagawa ng SK. SK is for the youth and sports development. Youth and sports. Youth development, sports development. Magkahiwalay yun. Magkaiba din. So, education, dapat tinututukan mo rin yan. Environment, you make your youth na nasasakupan mo aware kung ano yung dapat nilang gawin. And dapat makialam sila. Ngayon, as a counselor naman, you propose resolutions, ordinances na gagamitin ng mayor. Yung mga batas, para siyang Congress, para siyang Senate, pero mas maliit ang scope. Dito lang sa Taytay. Yes. Total, nabanggit nyo na po yun, gumagawa kayo ng mga ordinance or anything. What problems do you see that shall be resolved immediately sa lugar na? Immediate problems that should be resolved, for me, one is our, yung ginamit namin yung election, one is our Taytay Emergency Hospital. Sobrang nalulungkot kami na yung ating mga kababayan lumilipat pa ng ibang bayan para magpagamot when we have our Taytay Emergency Hospital na dapat kumakalinga sa kanila. Kasi medyo napabayaan yung hospital natin eh. Bumaba ang nagkulang ng equipment, kulang ng gamot, or sinabi ko na naman ng election eh, parang nami-mismanage. So, yun yung una sana, no, na ma-resolve our Taytay Emergency Hospital. Next is our peace and order. When you talk about peace and order kasi, napakaganda na mapayapa
ang community natin. Kasi maraming sumusunod dyan eh. Kapag mapayapa or may peace and order sa ating bayan ng Taytay, for example, malayang mga kagalaw ang mga kababayan natin. Kids would go to school nang ang parents hindi kinakabahan. Tayo, lalakad tayo sa kalsada natin nang hindi tayo kinakabahan. Peace and order. Next, when other people from other towns see that Taytay is very peaceful, maraming maiengganyo. For example, investors. Ang investors, gusto niyan yung very peaceful place. So pag pumasok ang investors, dahil nga madali silang makakapagtrabaho, walang manggugulo sa kanila, walang threat ng criminal activity, mas marami silang kikitain dahil hindi sila naabala eh. And when investors go to our town, you will generate employment for our people. Dahil kailangan nila ng tao eh. So, meron ka ng dagdag sa revenue ng bayan ng Taytay, you give employment pa to the people. And which constitutes to progress or development dahil nabibigyan mo ng trabaho, so nababawasan yung kahirapan. Di ba? Para yung unemployment rate din. Unemployment rate natin bumababa. Nice naman. So, yun na yung mga plataforma na yun yung two. Yung third is our may relation rin sa peace and order, yung flooding natin. Yesterday, Mayor Janet launched her flagship program which is the Taytay River Rehabilitation, which would somehow alleviate or mitigate our problem with the flood. Dahil i-dredge natin yung mga creeks, rivers, ilog, sapa, kung ano man yan, basta waterways, linisin natin yan para yung tubig may pinupuntahan. Pagka umulan ng malakas dito sa atin, yung waterways natin, kayang i-accommodate yung dami ng tubig, hindi mag-overflow sa ating mga kalsada. Pag umu-overflow rin kasi sa kalsada yan, kawawa mga kababayan natin, hindi sila makapag-hanap buhay. Ang mga kabataan natin, hindi makapag-aral. So, yun yung mga first three. Priority. Three priorities. What problems of the community are you focused on? Yun na po, yung sinabi nyo na po ba, yun na talaga yun? As I have said, yun yung focus namin ngayon. Yun. Kasi we have to be practical eh, no? Mahirap magsabi sa tao ng napakaraming programa na hindi mo naman kayang gawin. So, mag-set ka muna ng priority mo and try to achieve your goal with that priority. Then you proceed with another. UTV.
UTV. So, can the people ask for help to the city council? Of course. How? We are not a city council, we are a municipal council, the municipality of Taytay. Mali pa lang tayo. Joke. Okay lang naman. So, the municipal council is meant for the people of Taytay. Kaya kami SB, Sangguniang Bayan. So, sanggunian ng bayan. Bayan meaning yung mga taong nakatira dun sa bayan. So, people can come to our offices, send their letters, and we will endorse them to our SB secretary for it to be included in our agenda for our regular session. And after which, it will be referred to the appropriate committee para mapag-aralan kung ano yung concern. Tapos doon natin susolusyonan. So, are there questions about our municipality's operations that you want to answer? Well, kaya kami lumaban nung 2013 elections kasi nga marami na kaming nakikitang hindi na pagtutuunan ng pansin. Na? Kaya kami lumaban dahil we were fighting for what is right and to give the people what is rightfully theirs. Kasi, with all due respect to the previous administration, may nagawa sila. Okay, pero hindi masyadong nakatulong sa mga kababayan natin. For example, our new Taytay Municipal Building napunta sa Club Manila East Compound, di po ba? So, napalayo sa mga taga-bayan ng Taytay. Hindi pa siya ganun naka-accessible. Ang tricycles natin hindi makapasok. Tapos, alam nyo kung magkano halaga ng New Taytay Municipal Hall? 150 million po yun. Pero kung iisipin mo, yung 150 million na yun, you put that in other programs, scholarship programs, di ba? Educational programs. Kung lagyan mo ng budget ang baha, 150 million yun. Ang dami mong pwedeng gawin doon. Para ilagay mo lang sa isang building. 2010, 2007 kasi yung New Taytay Municipal Hall. Proposed Sports Complex sa ating, sa Barangay Muzon. Iniutang yun. Yung 150 million loan, utang yan. Yeah? 2009, dumating, utang na naman for a new sports complex. Ilalagay sa Barangay Muzon. Yung dump site, i-close. Tapos gagawin sports complex. Ang halaga niya, 170 million. 170 million. Which up to now, wala tayong makita. Pero, naiutang yung 170 million. 34 million of which napunta sa rehabilitation ng dump site para i-close, para mapatuyuan ng sports complex. Pero, hanggang ngayon, pinapatapunan yung dump site. Tapos 80 million, part of the 170 million, para napunta sa schools, sa construction of schools. Okay naman. Construction of schools. Pero, yun, na-request natin sa provincial government natin, sa DepEd, hindi kailangan manggaling sa atin, magsasabi lang tayo, makakakuha tayo noon. So, di ba? Sayang yung 80 million, sayang yung 34 million. O, kaya lumaban kami. Ngayon, sana, we are with very high hopes na makatulong kami sa mga kababayan natin na maibigay yung serbisyong nararamdaman. Hindi yung kumukuha ka ng napakalaking budget, inalalagay mo lang sa isang programa na hindi naman beneficial for our constituents. So, yun po. Being a counselor, how does an idea become an ordinance? You put it in paper. You put it in paper. Tapos, When you have an idea, naniwala. pero literally, you put it on paper, you write it down. You find the laws that are applicable or in relation to your idea. Magpo-propose ka, ilalagay mo yung idea mo, tapos maglalagay ka ng laws na justify or magsusupport doon sa idea mo. Tapos, you pass it sa Sangguniang Bayan, ilalagay sa first reading, tapos, i-defend mo, deliberation. I-open ang deliberations. Pagka walang tanong, close. Proceed na sa second reading, third reading, kung may amendments, until final adoption or enactment. Resolutions are adopted, ordinances are enacted. Yan. So, yun na yung paggawa. Tapos, ang implementation lagi niyan sa mayor. Okay. Ikaw, how can you make a difference in our community? Ikaw na mismo. Well, pero pag mumayabang o pag
pag-aangat ng sariling bangko, I think I have made a difference. Sa pagsistick ko kay Mayor Janet, kasi they were underestimating us during the past elections na ang grupo namin daw, walang pera, puro ganyan, laban ng laban, parati naman talong, kagaya ng daddy ko, talong, ganyan. The difference I made is pinaglaban ko yung prinsipyo ko na sana makita ng tao na sila din, gawin din nila yung tama, sa tingin nila tama, at ipaglaban nila. Katulad ko, tingin ko tama yung mga iniisip ni Mayor Janet na programs para sa bayan ng Taytay, and hindi na rin talaga tama na ipagpatuloy yung administration na to, kaya nag-stick ako doon. Sinasabi ko nga sa speeches ko, kung meron dapat makasama si dating mayor natin, is ako. Dahil kamag-anak ako eh. Pinsan ng daddy ko yun eh. Di ba? Kung meron dapat kasama, is yung kamag-anak. Pero bakit nandito ako sa hindi ko kaano-ano? Dahil naniniwala ako na ito yung tamang tao o tamang grupo na maglilingkod ng tapat sa bayan natin. Kaya yun, pinaglaban ko yung tingin ko tama, which somehow I think will make a difference. Dahil nanalo tayo eh. Nanalo si Mayor Janet. So sana si Mayor Janet magawa niya yung ini-expect natin from her. Na ako naman, 100% support, and I will do my best to establish this administration and do what is right for Taytay. So, counselor yung dating at saka yung mga kasagya. Pero tama naman yun. Pero, kasi, konsyal ako eh, no? Kailangan ganun eh. Kasi, nung lumaban nga ako noong 2010 elections, anong gagawin niya ng bata-bata niyan? Pero, so, katulad niyan, nasa show tayo, tingin sa akin, konsyal, I have to act as a counselor. Hindi naman ako nagpa-plastic, no? Pero, there are times that you have to be serious. And there are times when you can joke around, pwede kang magsaya. So, yun. so ngayon, kung hindi ka counselor, ano ka? Kung hindi ako counselor, Kung hindi ka tumakbo, Kung hindi ako tumakbo, wala ka sa politiko, mm, anong trabaho mo? Anong ginagawa mo? anong trabaho ko? Or kung anong gusto kong trabaho? Ang hobbies ko nga, I like to play sports. Oo. I play badminton, I play basketball. Tapos marami akong gustong gawin. Pag nanonood ako TV, nanonood ako tennis, parang gusto ko mag-tennis. Very, very into sports talaga ako. Tapos, yun yung hobbies ko. Tapos TV, I like to watch TV. Tapos, kung hindi naman ako naging counselor Sa politiko. or politiko, I would be in an office, in a desk. Kasi I graduated as an operations management student, operations management major. So more on kami, sa manufacturing, ganyan. Yun. I would work first. Pag nakaipon, business, ganyan. So yun ako kung hindi ako counselor. UTV.
question sa Beauty TV. Kasi Beauty TV tayo. So, what makes your heart happy and complete? What makes my heart happy and complete is my family. My family. My family is number one. Yan. Yan. Daddy ko, mami ko, mga kapatid ko, always naman nakasupport sila sa akin. Kahit, tingin ko minsan, mas napapaboran, panganay po ako. Minsan napapaboran ako ng nanay at tatay ko, pero wala naman sinasabi ng mga kapatid ko. And to my siblings naman, I try my best to be the best kuya for them. No? Hindi ko rin naman sila pinapabayaan na kahit, kasi ako pinakatamad mag-aral sa aming magkakapatid. My sister is a cum laude. She just graduated this year. She's starting on her first year as a medicine student sa FEU and RMF. So yung brother ko naman, legal management naman yon. Maglolo naman yon after. So ako lang yung parang operations management. Hindi ko naman nilalang yun. Pero operations management din ako dati. So yun, ako yung pinakatamad mag-aral sa kanila. Sisipag ng mga kapatid ko. Pero parang, pag kami gusto ko noon, na ibibigay naman sa akin. Pero ginaganti ko naman sa mga kapatid ko yun. Ginaganti ko naman yun. Nung naging konsehal ako, tinulungan ko yung parents ko na mapag-aral yung mga kapatid ko. Tsaka pag may kailangan gastusin sa bahay, pag kaya ko, binibigay ko naman. So, yun ang, yun yung nagpapaligaya sa akin pag napaglilingkuran ko yung pamilya ko. Na ibibigay ko yung para sa kanila. And I make them proud. Kung mag-serve, di ba, ng tao, family mo muna yung kailangan mong masatisfy. So, thank you po, sir. Maraming salamat din po. Jimmy. Sana makapag-guest ulit ako. Ang saya. Yeah. Enjoy. Oh, halika na at magsaya tayo. Ito ang show na maghahandog sa inyo. Iba't ibang adventure, sama na kayo. Enjoy at relax, kapit kamay tayo. Kung sikat ka dito, ay bida ka. Kahit hindi sikat, basta't kakaiba. Ang mga uso dito ay ikaw ang first. Chismisan at artista sa Beauty TV. Ito ay bida ka. Laging